Mga aral mula sa apat na kumaras. Ayon sa Canto 3, Chapter 12 ng Srimad Bhagavatam, nilikha ni Brahma ang mga kumaras. Sina Sanaka, Sanandan, Sanatan, at Sanat Kumara mula sa kanyang isipan upang tulungan siyang punuin ang mundo sa pamamagitan ng pagpaparami ng mga nilalang. Subalit, sa halip na tuparin ang layuning ito, pinili nilang manatiling brahmachari, walang asawa at itinalaga ang kanilang sarili sa espiritual na landas. Tumanggi silang makisangkot sa material na mundo dahil napagtanto nilang ito'y puno ng pagdurusa at panlilinlang. Ang kanilang desisyon ay nagdulot ng pagkabigo kay Brahma, ngunit iginalang at kinilala niya ang kanilang malayang kalooban at espiritual na karunungan, at sila ay mananatili na apat na munting bata magpakailanman. Ang isa sa tanyag na kwento tungkol sa mga kumaras ay ang kanilang pagdalaw sa Vaikunta, ang tirahan ng Diyos na si Vishnu. Nabanggit ito sa Canto 3, Chapter 5 ng Srimad Bhagavatam. Sa kanilang paglalakbay, pumasok sila sa mga pintuan ng Vaikunta, ngunit hinarangan ng dalawang bantay na sina Jaya at Vijaya sa pag-aakalang sila'y mga pangkaraniwan at makulit na mga bata lamang. Ang mga kumaras na lubhang dalisay at napuno ng pagmamahal kay Vishnu ay nagalit nang pigilan silang makapasok. Sinumpa nila ang mga bantay na isilang muli sa mundo ng mga mortal. Dumating si Vishnu upang kalmahin ang sitwasyon. Bagamat ang mga kumaras ay galit, sila'y napuno ng pagkilala at debosyon nang makita nila si Vishnu na amoy ang mabangong katawan at ang bango ng halamang tulasi. Sa malalotos na paanan ni Lord Vishnu, sumibol sa kanilang puso at isipan ang pagsamba sa Panginoon. Ang pangyayaring ito ang nag-ugat sa reinkarnasyon ni Jaya at Vijaya bilang mga demonyo gaya ni Hiranyaksha at Hiranyakashipu. Sa iba't ibang bahagi ng Srimad Bhagavatam, lumilitaw si Sanaka at ang kanyang mga kapatid bilang mga tagapagturo ng Jnana Yoga, landas ng karunungan at debosyon sa Diyos. Isa sa mga kilalang eksena ay ang kanilang pag-uusap kay Hari tungkol sa kahalagahan ng bhakti o debosyon bilang landas patungo sa kalayaan mula sa siglo ng kamatayan at muling kapanganakan. Si Sanaka ay kadalasang inilalarawan bilang pinakamatanda at pinakamaalam sa apat na kumaras. Bagamat siya ay laging itinuturing na bata sa anyo, ang kanyang kaisipan ay puno ng karunungan. Siya ay walang takot na tinutuligsa ang kamunduhan at naghihikayat sa mga tao na ituon ang kanilang buhay sa espiritual na paglalakbay. Ang mga aral mula sa apat na kumaras ay pinili nilang iwasan ng material na pamumuhay upang ituon ang sarili sa Diyos. Ang pagkakapantay-pantay, itinuro nila na ang lahat ng nilalang ay banal at ang tunay na kaalaman ay nagmumula sa pagkaunawa sa espiritual na kalikasan ng lahat. Ang pagmamahal at debosyon sa Diyos, ang pinakamataas na anyo ng espiritual na kalayaan o liberation. Walang mas dakilang lugar sa paglalakbay tulad ng Ilog Ganges
Walang mas dakilang guro tulad ng sariling ina. Walang Diyos na hihigit pa kay Lord Vishnu, at ang guro ang pinakadakila sa lahat. Walang ibang kapatid tulad ng kapayapaan. Walang ibang pagsasakripisyo tulad ng katotohanan. At walang mas mabuting tagumpay kaysa sa kaligtasan ng kaluluwa. Walang ibang ilog na maihahambing sa Ganges. Ang kayamanan ay may 3 galaw lamang: kawanggawa, kasiyahan at pagkasira. Ang yaman na hindi nagagamit sa kawanggawa o hindi pinapahalagahan ay nauuwi sa pagkasira. Mayroon ding buhay ang mga halaman. Sila ay nagbibigay ng sustansya at pagpoprotekta sa lipunan ng tao sa pamamagitan ng kanilang bunga, ugat at sanga. Ang isang tao na hindi umaawit ng banal na pangalan ay tulad ng isang patay na tao. Yan ang mga aral na nating makukuha sa 4 na kumaras. Haribo!